Maraming salamat po sa paanyaya na makasama ang ating media corps ng House of Representatives. Marami po ang nangyayari nito mga nakaraang araw, and I'm sure it would be helpful to have some clarity on not only the position of the House but also how these issues impact our country as a whole. I hope to be able to answer your questions. Pag hindi ko naman nasagot, babalikan ko na lang kayo. Thank you. Thank you, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gaya ng nasabi ni Kong Jude, itong mga nakarang araw ang usapan ay tungkol sa amendment ng Constitution at ito po ay nakapokus doon sa economic provision. So ang tanong ay ano bang halaga nito sa atin? At yung pong meron po kaming ginawang pag-aaral on tungkol sa foreign direct investment at kung ano ba yung nakakasagabal o nakakatulong sa pagpapalago ng foreign investment at bakit ito po mahalaga. So nagkaroon po kami ng study na to na isinare din po namin sa isang roundtable discussion na may mga inimbitahan kami mga resource person at maganda po yung talakayan na siguro magandang ibahagi din sa inyo at magbibigay ng konteksto kung bakit pinag-uukulan natin ng panahon itong pag-amenda sa Constitution hinggil dun sa usapin ng mga economic restriction on foreign direct investment or foreign participation. Ganda po. Thank you, sir. For the first question, may I call on Kat Porbes of Radio Pilipinas. Good afternoon po, sirs. Hingi lang po sana ako na reaction sa inyo po regarding po dun sa naging statement po ni Senator Jinggoy Estrada na mas mabuti daw po na una po si SP Zubiri, ang sabi niya, i-adopt na lang daw po ng Kamara dapat sana yung RBH 6 para wala na maging problema doon sa isinusulong nga po na Economic Charter Amendment. Tapos kay Senator Jinggoy Estrada naman po, siya po tutol doon sa version ng RBH 7 dahil nga po wala pong nakasaad doon na hiwalay po yung boto ng Kamara at Senado. Kasi sa RBH 6 daw po, malinaw nilang isinaad doon na dapat hiwalay yung boto dahil bicameral. Una sa lahat, doon tayo sa usapin ng bakit may separate process pa sa House. With all due respect to the Senate, ang House din ay may sariling mandato para mag-propose ng amendment sa Constitution. At ito po'y ginagawa natin, lalo-lalo na nitong nakaraang aksyon ng House ang mababang pupulungan na i-file at sa susunod na linggo ay i-discuss natin sa Committee on the Whole ang ating resolution of both houses number 7. Siguro sila mismo nakakalimot ng sarili nilang argumento na bicameral ang Kongreso. Gusto ng ating butihing Senate President na tanggapin na lang namin ang mga amendments na aprubahan sa parte ng Senado ni wala hong sinabi kung may partisipasyon ba kami doon sa pagbalangkas ng mga pag-amyenda. I think lang, sometimes other people forget that we are not here on our own accord. We are here because we represent our districts, we represent our party list constituencies, and therefore, it is not because of us, but because of the people we represent, that we ought to also have a thorough discussion of the amendments being proposed. So sana hindi makalimutan ng mga kaibigan natin sa Senado, co-equal body po kami. Kami po ay may karapatan at mandato at obligasyon na pag-aralan din po ang mga amendments na gusto po nating i-propose. Doon pa si reaction ni Senator Jinggoy, na kaibigan natin, i-remind ko lang po, ang House Resolution of both Houses number 7 ng House of Representatives, very faithful po sa wording ng Constitution. Kung titignan nyo po, ang nakasulat dun sa Article 17, if hindi ako nagkakamali, parehong-pareho, Congress by 2/3 vote of its members. Kinopya lang po natin doon, pagpapakita po na ang House ay sumusunod po sa pangkasalukuyang saligang batas ng bansa.
Yung ginawa ho ng Senado ng pagdadagdag na voting separately ay interpretasyon lang ho nila yon kung paano po i-apply ang provision na to. But nonetheless, we try to find a common ground. No? That's why we're going on with our own version of the RBH. We're going through our own process. At malayo ho sa usapin sana ho yung ginagawa ho natin ay will allay fears and concerns that there will be other provisions that will be inserted in the discussion. But we just to assure the members of the Senate that we are limiting ourselves to the economic provisions. Sana ho hindi ho makalimutan na yung sabi nga ni Senator Jinggoy yung voting separately dinagdag ho yun ng Senado sa kung ano nakasulat sa saligang batas. Tayo po, we stand with what's written in the Constitution. Thank you, sir. May phone-in question lang dito for Dr. June from Joby Marie de la Cruz of Business Mirror. Sir, may 3 questions po siya. Ito po, no? Yung unang question niya, given the ongoing efforts to amend the Constitution, can you provide insights into the effectiveness of economic charter change in the Philippines? How would this initiative work? And what benefits can the country, especially the public, expect from this economic transformation? Tuloy ko lang po. The second question, how might the proposed economic charter change impact key sectors in the Philippines, and what potential advantages could arise from this initiative? The last question is, how do you envision the outcomes of the proposed charter change impacting the overall governance and socio-political landscape of the country? Medyo hindi ko maintindihan. Sige, boss. Kayo nang bahala dyan. So i-share ko lang yung aming roundtable discussion, yung resulta ng aming study about foreign direct investment, Dahil kasi yung parang sa ordinary household, pagka hindi mo nauubos yung kinikita mo at may portion ka na nasa-save nito at ini-invest mo, lalago ang iyong kita at uunlad ang buhay mo, So ganun din naman sa isang ekonomiya. Kinakailangan talaga ng investment para mapalago ang ekonomiya. Pero gaya ng nasabi ng national scientist natin in economics, si Dr. Raul Pabella, pansinin niya na ang Pilipinas ay napakababa ng investment rate, yun nga, among ang Philippines, mga 22.4% lang ang investment rate niya. Out of its GDP, 22.4. Compared halimbawa sa Indonesia, 29.4. Sa Vietnam, 33.4. And tinignan din niya yung saan ba nanggagaling itong investment, siyempre, dun sa savings mo, kung may nasa-save ka, mayroon kang mai-invest para nga mapalago ang iyong kita at kakayahan ng kumita. So nakita din niya na ang Pilipinas, napakababa ng savings rate, 22%. Samantalang ang Vietnam, 33% at ang Indonesia, mga 37%. So talagang, siyempre kita natin na yung mai-invest mo, depende doon sa savings mo. Otherwise, mangungutang ka para ka makapag-invest. At actually, ganoon naman talaga yung ginagawa natin. Pag tinignan nga natin yung ating annual budget, portion nun, if we finance talaga natin through borrowings. At ang problema kasi, because of the pandemic na noon nga na tapos na nangyari, ay halos kinulong tayo noong panahon na yon. Talagang tumigil halos ang ekonomiya natin. Kaya ang nangyari, since mahina ang ekonomiya natin, ang humina din ang revenues na nakukolekta ng ating gobyerno, kaya kinakailangan mangutang, Kaya nung bago nung panahon ng before the last administration, panahon ni Pangulong Aquino, ang ating domestic debt to not domestic but total debt to GDP ratio, siguro mga close to 30%. But after this administration of the President Duterte, dahil kasi because of yung the pandemic also, and
and yung talagang highly restrict yung mga lockout natin at kinakailangan natin mangutang para nga sa iba't ibang kakagastusan. Of course, kasama na dun yung vaccines at saka yung mga ayuda. Lumaki yung utang natin na umabot halos ng 60% of GDP. So, ang pag malaki yung utang mo, mahihirapan ka na mangutang for investment dahil kasi medyo mag-iisip na yung magpapautang sa'yo kung makakabayad ka. Kaya yung ating mga credit rating agencies, tinitingnan kung gaano nakalaki yung utang mo. So, kung meron na tayong napakahirap ng dagdagan yung utang natin dahil malaki ang ibabayad natin, kaya saan manggagaling yung ating investment? So, kaya halos lahat ng bansa dito sa rehiyon natin, dahil lahat naman tayo dumaan dun sa pandemic at talagang yung ating debt, lumaki mga lumobo yung debt natin, lahat tayo ngayon ng mga bansa naghahanap ng other sources of investment. So, ito yung foreign direct investment na hindi na makakadagdag sa utang ng isang bansa. Kaya halos napakahalaga ng foreign direct investment dun sa pagbangon lalo na after the pandemic. And ito nga tiningnan namin kung ano nga yung dahil kasi pag tiningnan natin yung iba-ibang bansa dito sa rehiyon, nakikita naman natin na lumalago naman yung ating foreign direct investment, pero iwan na iwan tayo ng ibang bansa, ano? Yun nga, in the last 10 years, ang ating foreign direct investment halos lumago ng 3.9%, but this is like only a little than one-third that of Vietnam, and a little more than one-half of Indonesia. So ganun ang hina ng paglago ng ating foreign direct investment. Kaya tiningnan namin ano ba yung mga nakakaapekto talaga sa foreign direct investment. And of course of interest sa atin, and itong mga restrictive provisions sa ating economic sa ating constitution. Dahil pag tiningnan natin yung iba-ibang bansa, meron ding may datos din yan, yung merong tinatawag na Regulatory Restrictiveness Index. At yung index na yun between 0 and 1, pagka 0, mababa yung restriction, pag close to 1, mataas. Alam nyo, out of 83 countries, ang Philippines pangatlo in terms of restrictiveness. Kaya meron kaming ginawa talagang yung staff namin, si Rucher Lacasa, who is a statistician, merong regression model na ginawa para mapag-aralan talaga. Ginamit namin yung 5 bansa dito sa Asia, ang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at saka ang Pilipinas. Tiningnan namin yung foreign direct investment na pumapasok sa mga bansa na ito at tiningnan namin yung kanilang restrictiveness index at nakita namin na napakalaki talaga na yung the more restrictive ang isang ekonomiya, lalong mas mahina ang pagpasok ng foreign direct investment sa bansang ito, ano? And ang kaibahan kasi ng Pilipinas, kaya very interesting sa atin, bakit so much fuss about the Constitution? Dahil kasi ang Pilipinas lang ang natatangi na yung kanyang restriction ay nandoon sa Constitution. Because other countries, sabi nga ng ibang, of course may mga ibang sector na in other countries mas restrictive pa kaysa Pilipinas. Pero hindi kasi siya, nandun lang sila sa mga batas niya. So, anytime po pwedeng mapalitan yon. Kaya, it's really a short term yung Philippines na yung constitutional restriction nandun. Kaya parang nabubukod tangi. Kaya siguro yung mga, especially si Speaker, because he goes around he's been to Davos and then trying to, yung mga sa foreign investors. Yung kasing, since yung foreign yung constitutional restriction na yun, parang nakatatak sa mukha natin eh. Kaya parang ang hirap gumalaw dahil yun parang impression na because of that constitutional provision,
we are very restrictive in terms of attracting foreign direct investment. Kaya mahalagang signaling device talaga na kung marirelax natin itong restrictive provision in our constitution. That's yun ang isang significance ng effort na to of relaxing the restrictive provision of the constitution. Baka sa napapaba yung regarding naman yung sa governance, kasi merong, ang dami kasi, tatlong tanong yun. Siguro yung first two, somehow nasagot ko na. But then kung merong hindi maliwanag po at pwedeng naman i-follow up yung question. Ano? About yung effects sa governance, malaki din yung effects sa governance nito. Dahil kasi, siguro hindi naman tayo nababagod sa mga nadidinig natin na mga dami, ano? Na yun nga, because of the restrictive provision in our constitution, na kinakailangan na ang majority control is Filipino, ang isang banyaga, kung talagang gusto niya mag-invest dito sa Pilipinas, dahil nakikita siya, dahil yun naman talagang one of the primary consideration is, kikita ba ako dyan? Of course, the other factor is yung risk, ano? Na kaya expected return, dahil kasi kinakailangan mo i-consider din yung risk. Ngayon, kung pwedeng yung mga interesadong investor, tataya ka na talaga para gusto mo talaga mag-invest, at since because of this foreign restriction, hahanap ka ng pwedeng magdami sa iyo as your partner para at least lumalabas sa papel na it's controlled or owned by a foreign by a national, by a Filipino national. At ganyan po din ang nangyari doon sa kaso ng nung NAIA Terminal 3, yung Piatco. Kung matatandaan ninyo nung bandang 2010, natapos na yung kasing yung Fraport is a German company who is interested to invest doon sa ating terminal, yung sa NAIA 3. But then, because of the restriction in our constitution na it should be local, Filipino, who is only allowed to invest, naghanap yung Fraport ng partner. But unfortunately, yung napili niyang partner ay medyo nagkaroon ng mga kaso, kaya hindi kaagad na kahit natapos na noong 2010, it took actually 10 years dahil kasi because of yung mga cases, hindi nakapag-operate siya. And more than that, sabi nga, ito yung example na binigay ni Professor Pabel. More than that, hindi siya nag-operate for 10 years. Kahit tapos na siya. Imagine kung magkano sana na yung kinita. Yung nagkaroon ng kaso dito, na dahil kasi nga pinatigil ng Pilipinas yung operation, na kinasuhan ng Pilipinas nung Fraport o nang sa arbitration at nanalo yung Fraport, kaya and the Supreme Court affirmed the ruling of the arbitrational court which required the government of the Philippines to pay Fraport 25 billion. So imagine yung 25 billion na binayada natin, tapos yung opportunity loss pa natin in terms of operating sana yung Fraport. So yun yung mga isang problema about governance, na because of this restriction nahanap sila ng dami, and then kaya din yung mga papasok sa atin medyo may question na kaagad, because if you're willing to enter in this kind of deals, somehow nandoon na yun, kaya yung governance is affected. Kaya kung mas maganda sana magiging transparent itong kung talagang open na we are open to investors, and we'll be able to attract yung high quality investors who are really observing good corporate governance, or yun yung mga papasok sa atin. So in that, it will also demand accountability from the government. Dahil hindi na siya takot, because he has the rights also. I think that would also help the overall governance in the country. Plus of course, yung issue about dominance ng mga oligopoly. Alam natin, because of a few families who control, also not only in economics, it also translates to the political sector, to
Kaya ilang kung tutuusin, yung mga interest din ng mga oligopolies na to, somehow it also affects yung our political system. Kaya tingin natin pagka opening up the economy and allowing more players would somehow address this problem and also lead to not only improving our economic condition but also the governance condition of the country. So, yun po tingin kong sagot ko doon sa number 3. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Dr. Miral, no? Maganda yung sinabi niya na nakita na may comparison siya doon sa volume ng savings natin kahit nga sa pamilya or sa individual sa Pilipinas, yung domestic savings natin as compared to the volume of investments that are available domestically. Kung baka sisimplin nating usapin, yung kapital na meron tayo sa Pilipinas sobrang limited. Kaya para lumago ang negosyo natin, kailangan nating magdala ng mga foreign direct investment sa Pilipinas nang siyang magdadala ng karagdagang kapital para sa mga negosyo. Kung mapapansin nyo, yan ang rason bakit 98-95% ng mga negosyo sa Pilipinas ay mga MSMEs. At yung mga iilan namang 2%, 3% ay kontrolado nung maganda yung wording ginamit ni Dr. Miral. Oligopoly. Hindi ko na ma-pronounce. So, nakikita natin ang pangangailangan natin ng foreign direct investments. But this is the other side of the story. Capital that's available abroad is also limited. Hindi naman finite ang kapital hindi naman finite ang resources na meron sa labas. Ang mga kumpanya, ang mga korporasyon na may pera, may hangganan din kung ilan ang meron sila. At ang kanilang gustong mangyari, tama yung tanong kanina ni Dr. Miral, paano kami mas kikita? So, countries themselves, they try to compete. Sino bang may pinakamagandang offer? At sa kasalukuyan, kung makikita mo yung sistema at mga restrictions yung mga restrictions na meron tayo sa Constitution, hindi tayo ganun ka-attractive para sa foreign direct investments as compared to sa ibang mga countries sa Asia, sa Middle East, kung saan yung foreign direct investments may incentives pa. At malaking bagay po yun kasi lalo-lalo ngayon may usapin ng pagtataas ng sweldo, ng wage, no? At ating binabalanse yung pagtaas ng sweldo for people to have their wage increase and also for people to keep their jobs kasi it's a delicate balancing act. Pero kung mas marami tayong foreign direct investments, kung mas malalaki ang ating mga korporasyon at mga negosyo sa Pilipinas, dala ng kapital na dinadala ng FDIs, mas kakayanin natin ang risk natin sa pagbalanse sa trabaho at sa sweldo, magiging mas madali po. Thank you. May I call on Haji Camino from Brigada News. Kong Jude, magandang hapon po. 2 questions po. Yung first, i-connect ko lang ulit dun sa RBH 7. May lawmaker po na nagsasabing masyado na pong maraming hakbang na ginagawa yung House. May RBH 6 na noon, tapos may People's Initiative. Ngayon yung RBH 7 daw po, baka raw parang ginagamit pang pressure sa Senate to act on RBH 6. Kumbaga, kung ano na lang po yung mauna para daw po ma-push yung Economic Charter Amendment. Your reaction po dun sa sinabi. It's good to put everything in context, no? Last year, we filed RBH 6 calling for a constitutional convention, which is, to be honest, the most conservative form of amending the Constitution. 300 congressmen, more than 300 congressmen, co-authored and voted on the bill, on the RBH, yet we didn't see any action from this Senate. So there was this group who came along, and then there was an alignment of what we wanted to happen, the People's Initiative. Some members of the House expressed their support for it. We made no secret of our desire na ma-relax ang mga economic provisions sa Constitution. Klarong-klaro po yun. Paulit-ulit po ni sinasabi ni Speaker na kailangan po nating talakayin ang mga economic amendments sa economic provisions sa Constitution.
Pero sa mga hakbang na nakaraan, hindi po ina-actionan ng Senado. Ngayon po, ang Senado merong resolution both houses number 6, yung pag-amenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng proposal formula na tinatawag the Bernas formula, kung saan ang amendment is by legislation. Being the fact na by legislation ang pag-amend, no, nararapat lang po na sa pagtalakay ng mga amendments, lalong-lalo na dun sa economic provisions, dapat may parallel din na discussion sa House. Sabi ko nga kanina, hindi ho kami uupo doon makikinig bilang kami po personal. Alam na ho ng tao kung ano yung mga paniniwala namin tungkol sa ukol po sa economic amendments, no. Pero nandin din po kami, will have to go through that exercise para marinig sa pamamagitan sa amin, through us, marinig ng taong bayan, ano po yung mga argumento, makomento, paniniwala, pro or against constitutional, the proposed constitutional amendments. Mas mapapadali po sana to kung pumayag na lang ho sana ng Constituent Assembly para isang proseso. At I believe kung may senador at congressman na isa lang ho yung venue for us to discuss the proposed constitutional change, baka mas maganda ho sana yung discussion. But ito yung tinahak ng Senate. So because this is also a matter that is important to us, we are bound to also conduct. Hindi naman pwedeng porket inaprubahan ng Senado, darating sa amin, doon pa lang namin tatalakayin. O hindi naman pwedeng porket dumating sa Senado, narinig na nila, pinag-usapan nila, i-adapt na lang ng House. Hindi po ganun ng House. Nakita nyo naman ho, kung may seryosong usapin, may seryosong batas, if there's an urgent matter that needs to be discussed, our members of the House are willing to work the extra mile to be able to really discuss, to really review, and to deliver on the priority agenda not only of the House but of this administration. Last na lang po, Kong Jude. Recently po yung issue na sinasabing inadmit or inamin po ni Senator Amy Marcos yung sa budget realignment from the 4Ps to other social amelioration programs at the expense of some 4Ps beneficiaries. Ano pong masasabi? I have a different take on that actually. I think the good senator has also forgotten that 4Ps is not just a program of government. It's actually a law. In fact, sa implementation ng batas, yun yung may stages ng listahanan 1, listahanan 2. Hindi po to arbitrary ng DSW nila nga gusto namin magkaroon ng 4Ps. Ito po'y pinagkaloob sa isang batas na kami po bilang mga mambabatas ay sana ho naisip namin na kailangan natin ipatupad. Lalong-lalo na kung ang isang batas ay may layunin na pagandahin o magkaroon naman ng konting ginhawa ang ating mga kababayan. Ang tanong dyan, kung tinanggal yon and I don't think the accountability of Senator Marcos is simply by admitting that she was the one who removed that from the budget during the BICAM. I think her accountability to her constituents is also to explain to them, where did the money go? Because this is not just a simple program, this is not just a simple project of the government. The 4Ps is the law. And as a law, we're duty-bound to implement it. Thank you. Okay ka na. Another phone-in question from Bea Marie de la Cruz.